Hello po, magandang araw, magandang gabi kung saan man po kayo naroon sa ngayon. Ano po man yung time zone niyo dyan. So ngayon po, pagpapatuloy po natin yung session 3. Yun po ay tungkol sa Jesus, His person, and His works. Yun po ay pangatlong doctrine, basic doctrine na kailangan po nating malaman as bilang mananampalataya. So, noong una po na pag-aralan natin na ang Biblia po ay Word of God. Yun po ay isang basic doctrine na kailangan nating paniwalaan. And pangalawa po ay yung another doctrine na ating dapat paniwalaan ay yung mga characters ni Lord. Yung siya ay omnipresent, siya ay laging nandiyan, omniscient, kaya niyang gawin ang lahat. Nothing is impossible for Him, at iba pa pong mga karakter niya. At ngayon po nga ay pinag-aralan naman natin yung kanya pong person, kung sino po siya, na napag-aralan po natin sa basic doctrine nung siya po ay naging tao siya, dito sa lupa, nung siya po ay narito, nung gumawa ng ministeryo, ay siya po ay taong katulad din natin. Yung meron siyang emotions, na meron din siyang physical ability, will, emotion. So, yun po yung napag-aralan natin last time or last week. Pwede po niyong balikan kung gusto niyo pong ma-review. So, ngayon po ang pag-aaralan naman natin bilang basic doctrine, ito ay basic, ibig sabihin, ito ay kumbaga elementary na dapat nating malaman as believers of Christ. Ano po yung ginawa ni Jesus? Jesus did works. Okay, ano po yung ginawa niya? Una po ay forgive sins. So, nagpatawad po siya ng mga kasalanan. Sabi dito, Mark 2:5, after Jesus seeing their faith, said to the paralytic, son, your sins are forgiven. So, ang mga works na ginawa niya po ay nagkapagpatawad po siya ng kasalanan nung paralitiko. Ano po? Sabi dito, only God can forgive sins because only God is sinned against. So, ang Diyos lamang daw po, katulad ni Jesus, ang pwede magpatawad ng kasalanan kasi siya lang po yung nagawa natin ang kasalanan. Hindi po sinless po kasi siya. So, another thing po, so again, forgive sins. Pangalawa po ay yung create. Lumikha siya. No po? Hindi lang siya nagpatawad ng works ni Jesus, kundi nag-create din siya. Sabi dito, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or ruler or authorities, all things have been created through Him and for Him. So, siya po ay lumikha. Nilikha niya po yung langit, yung lupa, lahat po ng ating nakikita na natural resources. Sabi dito, in Genesis chapter 1, siya ay instrumental to creation as God the Father. So, yun nga po siya ay nag-create, siya ay, or lumikha, siya ay nagpatawad. At pangatlo po ay grant eternal life. Nagbibigay po siya ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, sa John 10:27 to 28a, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish. So nakita natin, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Only God has authority to give people eternal life. Jesus says that He has the authority to give people eternal life. Who can do that? Only God has the authority to give people eternal life. So, kaya nga po tayo naniniwala kay Jesus kasi siya po ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan. So, yun po pangatlo, He gives eternal life o nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Ang pang-apat po is He judge all the nations. Sabi po sa Mateo 25:31-32, but when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats.
Who is going to be judging the nations the final judgment? At the final judgment, Jesus. It is God because Jesus is God. If you do the works of God, then you are God. Only God can judge. That is His job. This is not delegated to someone else. So, yun po, no? Siya ay maghuhukom. Huhukuman niya tayo. Ihiwala yung sheep sa goat. O ihiwala yung mga tao na walang pagkilala sa Diyos at yung may pagkakilala sa Panginoong Hesus. So, siya po ang gagawa noon. Because siya ay God. Ano pa po? Pang-apat na po ba? Yeah, pang-apat. Predicted His own death and resurrection. Parang hinulaan niya yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay. Sabi dito, Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. So, nasa John 2:19 po yun. So, only Jesus not only knew that He was going to die and rise again, but He predicted how it was going to happen. Pinidik na rin kung paano siya mamamatay, ano? So, siya po ay, yung temple po na sinasabi dito, yun yung kanyang katawan. In 3 days, it will rise up. It will rise again, or will raise it up. So, siya ay mabubuhay magmuli after 3 days. Alam niya po yung mangyayari sa kanya. And kung paanong death ang mangyayari sa kanya at kung kailan siya mariresurrect o mabubuhay mula sa mga patay after 3 days. So, yun ay sinabi niya sa John 2:19. So, yun po yung mga ginawa niya. Again, nakapagpatawad siya ng kasalanan. Siya ay malilikha. Siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ay humuhusga. Hindi lang po siya yung sinasabi na God wants us to be happy. Hindi lang po. Kung tayo po'y gumagawa ng kasalanan, hindi tayo nagsisi from that, of course, He will judge us. Siya po ay isang balancing Diyos. Hindi lang po siya puro bait. Meron din siyang judging na ginagawa. So again, He predicted His own death and resurrection. Hinulaan niya po yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Only God can do that. Ano po? Kasi yung so, yun po, no? So, yun po yung sinasabi niya na ginawa niya. Nalito yung mga tao dun eh, kasi akala nila yung katawang lupa, but hindi. Yun po ay yung kanyang, not the physical temple. Okay? So, siya po ay mabubuhay magmuli. Yung kanya pong, yung kanya pong espiritu at yung kanyang katawan din. So, yun po ano. So, ano pa po yung kanyang ginawa? So, there are threefold barrier between God and man. Sabi dito, God. So, kasi hindi po tayo makakalapit sa Diyos, di po ba? So, kasi meron tayong yung galit niya, yung ating, andito po eh. So, yan po oh. So, yung wrath, ibig sabihin yung galit niya, pagkaalipin natin because nung wala pa tayo sa Panginoong Hesus, tayo ay slave pa or alipin pa ng kasalanan. And because of that, tayo ay mayroong spiritual death. Yun po yung naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Okay? So, paano po yan? Paano po mag-meet? Paano po pupunta ang man sa God? So, yun po yung ginawa niya. Christ's death overcame it all. So, yung lahat ng problema niya, nating yun ay sinolve ng Lord. Sabi niya, wrath, yung galit, the abiding anger of God against sin. Kasi galit po ang Panginoon sa kasalanan, of course. At yung galit niyang yun ay natugunan lang dahil sa sakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron po doon propitiation. Okay? In behalf, dahil tayo dapat ang tatanggap ng kaparusahan, si Jesus po ang tumanggap ng kaparusahan. Next po, slavery. Tayo po ay mga
slaves or alipin. Pero tayo po ay, ang ginawa ni Jesus, redemption, or binili niya tayo. We are slaves of sins and Satan. As much as we would like to be released, we cannot. This separates us from God. So tayo po ay tawag dyan, tayo po ay alipin ng kasalanan at ni Satan. Wala po itong magagawa. Hindi po natin kayang gawing ma-release tayo doon. Ano po? Somebody must pay the penalty to free you from being a slave. Jesus paid the price to free us from slavery to sin and Satan. So yun po, no? Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan para po tayo ay ma-release dun sa slavery na yun, o yung pagkaalipin na yun, sa kasalanan at kay Satan. Tinatawag po yung redemption. So spiritual death o substitution. Before we come to Christ, we are spiritually dead. So we cannot seek after God on our own because we are spiritually dead. So God has to initiate with us because we cannot initiate with Him. If you are dead, you can do anything to save yourself. So Jesus died as a substitute. Nung wala pa po tayo sa Panginoong Jesus, tayo po ay spiritually dead. Tayo po ay patay spiritually. Pero nagkaroon nga po ng substitution or pagpapalit. Ang death po ng Diyos ay naging substitute para sa atin. Para tayo po ay malayang makalapit sa ating Panginoon. So, yun po yung ginawa ng Panginoon para po sa atin. No po? So i-review po natin. Una, ang Diyos po ay nagpatawad ng ating mga kasalanan. Ano po ang kanyang mga ginawa? Nagpatawad ng mga kasalanan. Nilikha niya tayo. Nilikha niya rin ang lahat ng ating mga nakikita, langit, lupa, yung mga natural resources. Nagbibigay siya ng eternal life or ng buhay na walang hanggan. Siya ang magja-judge sa bawat isa sa atin, sa bawat bansa. Okay? Hindi lang po siya talagang mabait. Siya rin po ay fair and balanced God. Siyempre kung hindi tayo humingi ng tawad sa mga kasalanan natin, sa mga kasalanan na alam nating mali before God, ay i-judge niya tayo. And isa pa po ay nahulaan niya na kung paano siya mamamatay at kung kailan siya magre-resurrect. Ano po? Ano pa po yung ginawa niya? Dahil nga po sa yung barrier o yung hadlang sa atin sa Diyos, yung wrath, yung slavery at yung death, para tayo ay makalapit sa Diyos, siya overcame niya po yon. Siya po ay naging sa galit niya po naging ang propitiation, yung nasatisfy ang Diyos dahil sa sacrifice na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So, an eternal hatred of sin. We are the recipients of wrath. Because we are sinful, His anger is against us. This anger keeps us from experiencing reconciliation from God. So, tayo po, galit ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. But because of Jesus' sacrifice, yun nga po, ay inalis niya po yung wrath na yun or yung galit na yun ng Diyos at para sa atin. Slavery. Tayo po ay mga slaves or mga alipin, pero ang Diyos po, si Jesus po ay niredeem tayo. Ano po? From this slavery. Ano pa po? Slavery, ibig sabihin ng slavery po ay alipin tayo ng ating kasalanan at ni Satanas. But dahil po sa ginawa ni Jesus sa krus, binayaran niya po ang penalty o yung kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya po tayo ay nawala na dun sa pagiging alipin sa kasalanan at kay Satanas. Spiritual death. Dapat tayo po nung wala pa ang Panginoon, nung hindi pa si Jesus namamatay sa krus, tayo po ay spiritually dead. Nung hindi pa po natin tinatanggap yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ay tayo po ay
patay po tayo spiritually or spiritually dead. Ngayon nga po, si Jesus died as a substitute. Kaya po, na malaya na tayong makakapag usap sa ating Panginoon. So, ayun po, no, we have to die for our own sins. But Jesus he died as a substitute. Dapat mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan, pero si Jesus ang namatay para sa atin. So, yun po yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesus para sa atin. So, yun po yung basic doctrines or mga basic na pananampalataya na dapat nating paniwalaan bilang basic doctrines ng ating buhay. So, meron po ditong application again. Sabi po dito, as a result of what you have learned today, before next week, ano daw po yung gagawin natin? So, sa resulta daw po ng ating pinag-aralan today, ano daw po yung ating magiging response. So, ako po, I will share the gospel to someone. Yun po yung aking application. So, maraming pong salamat. I hope you learned something today. God bless you po.